Hindi pa man laganap noon ang teknolohiya pagdating sa medisina ay may sarili ng pamamaraan ang mga tao upang lunasan ang mga sakit, kulam, barang, pang-aaswang at marami pang iba. Mga bagay na kailanman ay hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga kaalaman na iilan lamang ang maaaring magtaglay. Gaya na lamang ng paghawak at pagkakaroon ng tinatawag na anting-anting, mutya, agimat at iba pa. Mga kakaibang bagay na magpasa hanggang ngayon ay nananatili at patuloy na nakakatulong lalong-lalo na sa mga tagong lugar dito sa bansang Pilipinas. Tara, saksihan natin ang totoong kwento ng isang bantog na antingero mula sa probinsya ng Mindanao. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Magandang araw din sa mga kapwa ko tagapakinig sa Ang Sundo Horror Stories. Isang karangalan po na mabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng aking kwento. Isa po ako sa mga libu-libong silent listeners, ngunit ako'y masugid na taga-subaybay sa mga istoryang ipinapaskil niyo po, Kuya Bari. Kasalukuyan po akong isang nurse sa isang public hospital dito po sa Maynila. Ilang taon na rin po ako sa aking propesyon, ngunit minsan hindi ko maiwasan na matawa o mapangiti na lamang kapag may mga pasyente po akong nakakaranas ng ibang karamdaman. Hindi dahil sa nararanasan nila iyon, kung hindi dahil minsan po ay hindi kayang gamutin ng isang doktor ang sakit nila. Kaya naman ako, bilang may kasaysayan sa sinaunang pamamaraan, ang huli kong opsyon na ibinibigay sa kanila ay magtungo sa isang albularyo. 30 years ago po kasi, Kuya Bari, ay bahagi ako ng isang pamilyang may kaalaman patungkol dito. Kaya naman, gustong-gusto ko pong makinig sa mga video mo dahil bukod sa nakaka-relate po ako, ay talaga namang masarap balikan ang sarili kong karanasan tungkol dito. Ngunit saan at papaano nga ba nagsimula ito? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hermano at naririto na po ang aking kwento. Nangyari po ito way back 1993 sa isang lugar po na kung tawagin ay Baryo Lalawon. Ang baryo po namin, Kuya Bari, ay matatagpuan sa Davao Oriental. Doon na rin po kasi ako ipinanganak at lumaki. Simple lamang po ang pamumuhay namin noon. Madalas ay nasa bukid kami, nagtatanim, nag-aani o kaya naman ay nagkukwentuhan kasama ang aking mga pinsan. Medyo late na rin po kasi ako bago nakatungtong sa paaralan dahil may kalayuan po sa amin ang school na aking papasukan. Kilometro po noon ang lalakarin dahil wala pa namang mga modernong transportasyon kung ikukumpara po ngayon. Naaalala ko nga, Kuya Bari, kalabaw po talaga ang sinasakyan namin kapag kapupunta ng bukid at naglalakad lamang po kapag aakyat naman ng bundok. Hindi rin po gaano karami ang pamilyang naninirahan sa lugar namin. Hiwa-hiwalay po ang mga bahay at wala pa noong elektrisidad, kaya naman kapag kagabi, naroon kami sa bakuran at nagkwekwentuhan tungkol sa katatakutan. Noong una po, normal lang sa akin dahil nga hindi po talaga ako naniniwala. Pero nang malaman ko po ang tungkol sa kakayahan ng aking pamilya, nagbago po ang aking pananaw. Alam niyo ba, Kuya Bari, matunog po ang apelyido ng aking pamilya kahit pa sa ibang mga baryo. Lalong-lalo na po ang aking lolo na si Damanyo o mas kilala noon sa tawag na antingerong si Kaduroy. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 10 taon po ako noong magkwento sina Inang at Itang tungkol sa kasaysayan o sa kakayahan ni Lolo. Ayon sa kanila, isang magaling daw itong manggagamot. Anumang uri ng sakit ay kaya nitong lunasan. Bukod po doon, kaya rin daw nitong lunasan ang mga sinusumpa, kinukulam
binabarang, nagalaw ng masasamang elemento at marami pang iba. Hindi naman parang Diyos po si Lolo, pero may mga bagay raw itong daladala kaya nagkakaroon ng ganoong kakayahan at napoproteksyonan sa kahit anumang kapahamakan. Noong marinig ko po iyon, Kuya Bari, manghang-mangha po talaga ako. Kaya naman noong mga sumunod na araw, madalas ko nang bisitahin si Lolo sa tinitirhan nitong bahay kubo. Kasama niya po si Lola roon at kahit sinasabihan ako ni Lola na huwag istorbohin si Lolo, nagpupumilit pa rin po akong pumunta roon. Ngunit bago ko pa man malaman ang impormasyon tungkol sa sinasabing kakayahan ni Lolo, may ideya na ako, Kuya Bari, dahil kapag nagkakasakit po ako, siya ang gumagamot sa akin. Naalala ko pa nga noong nagkaroon ako ng mataas na trangkaso. Kumuha lamang siya noon ng baso na puno ng tubig. May ipinatong siyang papel na may mga nakasulat na ayon kay Inang, wikang Latin daw. Hinipan lang niya iyon at dinasalan, at nung inumin ko, nawala kaagad ang sakit ko. Isa pa pong naaalala ko noon nang magkaroon ng sugat sa buong katawan ang isa sa mga pinsan ko po. Nanunuraw, Kuya Bari, kaya dinala kaagad ito kay Lolo at ilang araw lang po ay gumaling kaagad na ito. Noong maging madalas ako sa bahay nila, napapansin kong palagi siyang nagdadasal. Nakaluhod po siya sa isang altar na may iba't ibang santo at larawan ng Diyos. Marami rin pong botelya sa paligid na naglalaman ng sa tingin ko po ay mga langis. May mga libro, mga bagay na tila antigo na, pero ang mas nakaagaw po ng pansin sa akin ay ang suot-suot niya pong kwintas. Ang dami po kasing mga bagay na parang bato ang nakasabit doon. Iba't ibang hugis at nasa iba't ibang kulay din. Actually, Kuya Bari, noong una nga, hindi niya po talaga ako pinapansin. Yung tipong para lang akong anino na nakabantay at sunod-sunod lamang sa kanya. Hanggang sa isang araw po, hindi ko siya nadatnan sa bahay nila at tanging si Lola lamang ang nandoon. Nang tanungin ko naman si Lola, sabi po nito ay nasa kabilang baryo dahil naimbitahan daw upang manggamot at kunin ang isang pinaniniwalaang mutya. Ano po, Lola? Mutya po? Naalala ko pang tanong, Kuya Bari. Hindi po kasi pamilyar ang salitang iyon. Masyado ka pang bata po para maunawaan ang mga bagay na ito. Si Kaduroy lang din ang makakapagpaliwanag ng tungkol doon dahil siya ay pinili. Tugon ni Lola na lalong nagbigay sa akin ng senyales at pagkakataon na mas alamin kung ano ang mayroon kay Lolo. Kuya Bari, ng mga panahong iyon ay hindi ko alam kung bakit ako na-excite. Hindi ko masabi kung bakit na-trigger ng sobra yung curiosity ko po na alamin ang mga bagay-bagay. Kaya naman, habang wala po si Lolo, sinimulan kong imbestigahan ang mga gamit niya na naroroon. Habang isa-isa ko po iyong tinitingnan at hinahawakan, pakiramdam ko nagsasalita ang mga ito. Hindi ko siya ma-explain in words pero may something dito na parang bumubulong sa akin ng mga panahong iyon. Basta alam ko, Kuya Bari, nagbibigay ito ng saya sa akin at magaan ang aking pakiramdam. Noong mapadako ang tingin ko sa isang lumang kahon, hindi ko po talaga maiwasan na buksan iyon upang makita kung ano kaya ang laman. Doon, Kuya Bari, nakita ko ang isang may kakapalang libro. Para po itong pinagpatong-patong na mga papel at dinikit lamang gamit ang paste o glue. Tumingin pa ako noon sa paligid dahil baka biglang dumating si Lolo. Kuya Bari, bilang respeto na rin po sa lolo kong si Kaduroy ay hindi ko na maisasalaysay pa ang lahat-lahat ng mga nabasa ko roon. Ngunit ilan dito ay tungkol sa mga pamamaraan upang labanan ang mga karamdamang dulot
ng aswang, kulam, barang at iba pa. Naroroon din ang iba pang mga dasal at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nabasa ko po. Hindi ko alam pero hanggang ngayon po, napaka-weird pa rin talaga para sa akin. Ganito po kasi yung nangyari. Dumating si Lolo. Galit na galit siyang lumapit sa akin at kinuha ang libro. Habang pinapagalitan niya ako at pinagsasabihan, ang naalala ko na lamang noon ay napapangiti ako sa mangha. Siyempre po, hindi dahil sa galit siya, kung hindi dahil sa mga nakasulat doon. Lolo, naku, pasensya na po kayo. Pero nakakamangha po talaga ang mga nakasulat sa librong yan. Pwede ko bang mahiram po ulit yan? Gusto ko pong matutunan ang mga nakalagay dyan. Sabi ko pa noon, Kuya Bari. Out of nowhere, iyon ang lumabas sa bibig ko. Matapos yun ay nakita kong parang natulala at nanigas si Lolo sa kinatatayuan niya. Tinitigan niya po ako ng matagal at kitang-kita ko po sa mukha niya ang pagtataka. Nababasa mo? Nababasa mo, Apo, ang mga letrang nakasulat dito? Seryosong tanong nito, Kuya Bari, at bilang bata po at honest noon, tumugon ako. Opo, Lolo. Walang patumpik-tumpik na sagot ko. Adela, pakitawag ang anak mo. Sabi nito kay Lola na ang tinutukoy niya ay si Inang. Sa kaba, Kuya Bari, dahil mukhang isusumbong ako nito, ay napatakbo po ako palabas. Narinig ko po siyang pinigilan ako pero hindi ko na siya nilingon pa at mabilis na umuwi ng aming bahay. Siguro naging negatibo po ang pag-iisip ko pero Kuya Bari, doon na rin po nagsimula ang lahat-lahat. Noong makapag-usap kasi sina Inang at Lolo, agad ako nitong ipinatawag sa bahay nila. Sa mga oras na iyon ay talagang takang-taka ako dahil halos pagtabuyan nga ako pero ngayon ako na mismo ang pinapapunta. Noong makarating ako doon, mataman akong pinagmasdan ni Lolo. Sinuri mula ulo hanggang paa. Ako naman po ay nakayuko lamang at minsanang pasulyap sa kanya ang ginawa ko. Agad naman akong nagsorry sa kanya noong mga panahong iyon at sinabing hindi na ako makikialam sa mga gamit niya dahil iyon ang naiisip kong maaaring dahilan kung bakit ako nasa harap niya. Apo, sumama ka sa akin bukas paakyat ng bundok. Mayroong kukunin tayong bagay para malaman ko kung tunay ka ba o hindi. Salaysay nito. At ako naman po, Kuya Bari, ay napatingin lamang kay Inang. Pag-oo na lang ang naging sagot ko, Kuya Bari, kaya naman kinabukasan, saktong magmamahal na araw po, ay isinama niya ako sa may kataasang bundok. Hindi naman po literal na bundok, kung hindi parang burol lang ito o parang bukid, ngunit napakatarik akyatin. Ang tanging dala ko lang noon ay ang aking sarili, Kuya Bari. Samantalang si Lolo ay mayroong gulok sa kanyang baywang at suot-suot ang kwintas na nabanggit ko po kanina. Kasabay nun ay ang telang lalagyan na mukhang pagkain at inumin ang laman. Lolo, saan po tayo papunta? Naalala ko pang tanong sa kanya kasi mula nang umalis kami, hindi na niya ako kinausap pa. Ako naman, siyempre po medyo natatakot dahil napakaseryoso ng kanyang mukha. Abangan natin mamayang gabi ang paglaglag ng mutya mula sa puso ng saging. Ikaw ang sasalo at kukuha noon. Tugon nito na medyo nagbigay pagtataka sa akin dahil hindi ko alam ang mga bagay na sinasabi po niya. Mutya. Kuya Bari, narinig kong nabanggit ito ni Lola pero hindi ko alam kung ano ang hitsura nito. Inalala ko pa nga noong mga panahong iyon kung nabasa ko ba ito sa libro ni Lolo. Ang tanging naalala ko lang ay parang bato ito
na nagmula sa mga bagay-bagay kagaya ng hayop, dagat, halaman, ulan, kidlat at marami pang iba. Maraming mag-aabang sa pagbagsak nito, kaya naman kailangan mong mauna sa pagsalo. Dahil kung hindi, napahinto pa ito Kuya Bari sa pagsasalita at hindi na lang itinuloy ang sasabihin. Sa gitna ng paglalakbay, nakita namin ang isang matandang babae na may daladalang basket sa kanyang likod. Halos makuba na rin ito, marahil dahil sa bigat ng kanyang daladala. Siguro'y likas sa akin ang ganitong ugali, kaya naman nilapitan ko po iyon at tinulungan. Kinuha ko ang daladala niya Kuya Bari at tinanong ko kung saan siya papunta o nakatira. Nagpaalam naman ako kay Lolo at hinayaan naman ako nito. Ay, ikaw pala iyan, Kaduroy. Sa Mutya ba kayo pupunta? Mag-ingat kayo. Kahit mahina ang boses, ay pilit niya iyong isinisigaw kay Lolo. Tumango lang ito at ilang saglit lamang nahatid ko na ang matanda. Bago magpaalam, humingi pa ako rito ng impormasyon patungkol sa Mutya. Walang paraan kundi pag-aabang lang. Ang Mutya, pagdating sa tao ay namimili lang. Ang karapat-dapat lang ang pinagpapakitaan nito. Kaya kung hindi ikaw ang taong iyon, huwag ka nang umasa. Paliwanag ng matanda bago tumalikod at pumasok sa bahay kubo nito. Ako naman Kuya Bari ay bumalik na lamang kay Lolo at nagpatuloy kami. Maya-maya, narating namin ang isang sagingan. Actually Kuya Bari, matatawag ko itong gubat ng saging dahil bukod sa naglalakihan, napakarami nito at halos hindi mo matatanaw ang pinakadulo. Pagsapit ng gabi, hahanapin natin ang mutya ng saging. Makikita iyon sa natatanging puno at hindi kita tutulungan. Kusa mo iyong mahahanap. Sa likod mo lang ako para sa mga kalabang naghahanda rin. Pagpapaliwanag ni Lolo at saka umupo at naglatag sa madamong lupa. Po, Lolo? Kalaban po? Musmus ko pang tanong Kuya Bari pero hindi na niya ako sinagot. Wala akong nagawa kung hindi naupo na rin ako at nakikain sa mga daladala niyang nilagang kamote, saging at bagoong. Walang imikan at akala ko nga Kuya Bari ng mga sandaling iyon ay galit pa rin sa akin si Lolo. Ilang minuto pagkaharap ko ay nakita ko siyang parang naka-Indian seat at hawak ng parehong kamay ang dala nitong gulok. Nakapikit siya, kaya naman sinamantala kong pagmasdan ang suot-suot niyang kwintas. Gandang-ganda po ako roon, lalo na sa parang mga batong nakakabit dito. Hindi kaya yun ang mga mutyang sinasabi ni Lolo? Tanong sa isip ko ng mga sandaling iyon. Lumipas ang mahabang oras. Sumapit na Kuya Bari ang malalim na gabi. Nasa ganoong posisyon pa rin si Lolo at mukhang natutulog na ito. Takot man ay tinawag ko siya at ginising upang hanapin na sana ang bagay na tinutukoy niya. Ngunit minuto na po ang lumipas at tila hindi ako nito naririnig. Kaya ang ginawa ko na lang noon, nilakasan ko na lamang ang aking loob. Tumayo ako at tumanaw sa paligid. Hindi naman ganong kadilim dahil ng mga sandaling iyon ay bilog ang maliwanag na buwan na nagbibigay ng sapat na ilaw upang makita ko ang lalakaran. Sandali ko pang sinulyapan noon si Lolo pero ganoon pa rin. Hindi ko ba alam Kuya Bari kung ano ang tumatakbo sa isipan ko pero lumakad ako at nilibot ang sagingan. Madilim ang paligid.
Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, pero ang sabi niya, natatangi ang puno na iyon. Kalahating oras po ang lumipas bago ko mapansin ang isang uri ng puno ng saging. Nang ilang metro na lamang po ang layo ko dito, pinagmasdan ko iyon, Kuya Bari, at talagang naiiba nga ito sa mga kasamang puno. Mas mataas, mas mataba, at mas makapal at mahahaba ang kanyang dahon. Noon lang din ako nakakita ng ganitong uri, kaya naging malakas ang pakiramdam ko na baka ito ang sinasabi na ni Lolo. Hinanap ko agad ang bunga o bulaklak nun, pero hindi ko makita o matanaw. Hinawakan ko rin ito at inalog-alog dahil baka sakaling may mahulog. Habang ginagawa ko po iyon, isang sitsit ang narinig ko. Ilang segundo, may mga ungol po at parang mababangis na hayop ang nasa paligid. Kuya Bari, talagang gusto ko pong tumakbo na kaagad, pero nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang tanging nasa isipan ko na lamang ng mga sandaling iyon, nariyan naman si Lolo dahil iyon ang sabi at bilin niya. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding takot at kilabot dahil mula po sa hindi kalayuan ay mayroong mga pulang mga mata ang biglang lumitaw. Hindi po ako naparito para manakit o magnakaw. May bagay lang po akong... Hindi ko na po natapos ang sasabihin ko nang may mga maliliit na nilalang ang nagsitalon patungo sa akin. Napaupo at napasandal ako sa puno ng saging na iyon at isang malakas na sigaw na lang po ang nagawa ko. Pag-alis ko ng mga kamay ko sa ulo, nakita ko si Lolo, Kuya Bari, na nakatayo na sa harapan ko at nang ibaling ang tingin sa gulok, tumutulo pa ang kulay itim na likido mula roon. Nanginginig po akong tumayo noon at pinagmasdan ang mga maliliit na nilalang na ayon sa ibang katawagan ay tiyanak po. Halos itim ang mga balat nito at mahahaba ang kanilang mga ngipin sa bibig. Kahit naroroon pa ang aking gulat, takot at pagtataka, agad kong sinabi kay Lolo na baka heto ang punong sinasabi niya, pero hindi niya ako tinutugunan. Kaya ang ginawa ko, Kuya Bari, inikot ko po ang puno at tinanaw kung ano ba ang nasa tuktok noon dahil baka nandoon po ang hinahanap namin. Bilang sanay po sa pag-akyat ng anumang uri ng puno, inakyat ko ang punong saging na iyon. Habang ginagawa ko po iyon, hindi ko maiwasan na mapalunok ng laway at ang nasa isip ko, gusto ko na lang matapos ang gabing ito. Siguro, Kuya Bari, kaya ganoon lang din kalakas ang loob ko at may katapangan. Pakiramdam ko ng mga panahong iyon ay nagmana po talaga ako kay Lolo Duroy. Noong malapit ko na pong maakyat ang tuktok, isang mahabang bagay ang biglang humampas sa akin. Napasigaw ako sa sakit at hapdi at mula sa kaliwang braso, nagkaroon iyon ng mahaba at matalim na hiwa. Nakita ko si Lolo na agad ding umakyat ng punong inakyatan ko. Manghang-mangha talaga ako, Kuya Bari, dahil parang hindi po siya matanda dahil sa liksi at lakas ng mga kamay. "Tik-tik!" sabi niya, saka ako sinenyasan na magpatuloy. Nakita ko na lamang na pinuputol niya iyon gamit ang kanyang gulok. Siguro, Kuya Bari, ilang pagsugod po ng dilang iyon at paghampas ni Lolo ang nangyari bago ito matigil. Ako naman, nang maabot ko ang pinakadahon, agad ako roong sumabit, iniangat ang sarili para makarating sa pinakamataas. Doon, Kuya Bari, natanaw ko
ang mahahabang bunga at puso ng saging na diretsyong nakaharap sa bilog na buwan. Ibang-iba ito dahil ang mga bunga ng saging ay yumuyuko pero ang isang ito nakatanaw sa kalangitan. Sa tuktok po ng puso, naroroon po ang parang alitaptap na tila paikot-ikot. Nang hahawakan ko na po iyon, nakarinig ako ng tunog ng parang isang malaking ibon. Nang tumanaw ako sa ibang puno, nakita ko ang mga itim na figurang tila papalapit sa akin. Hintayin mo lang mawala ang alitaptap at saka mo kunin ang puso ng saging na iyan. Kami nang bahala ni Kaduroy sa mga kaagaw mo, bata. Wika ng isang boses mula sa kung saan. Nang tumanaw ako sa isa pang puno, Kuya Bari, napanganga ako sa mangha nang makita ko po ang isang matanda. Ito yung matandang tinulungan ko habang paakyat kami ni Lolo dito. Nakita ko pa iyong tumalon pababa kaya naman walang salita ang makalabas sa bibig ko ng mga sandaling iyon dahil sa pagkagulat at pagkamangha. Ilang sandali lang, nawala na ang alitaptap. Kaya naman agad kong hinawakan ang puso ng saging upang putulin. Nagimbal po ako ng may dalawa pang kamay na kulay itim at mabalahibo ang nakahawak doon. Unti-unti ko iyong tiningnan at naluha po ako sa sobrang takot. Nanginig ang buo kong katawan nang mapagbasdan ang pulang-pula nitong mga mata habang nakangiti at labas ang matatalim ng ngipin at naglalaway pa. Siguro nga, Kuya Bari, dahil sa takot, ang naalala ko na lamang ay sumigaw ako noon ng napakalakas at nahulog sa punong iyon. Pagdilat ko, natagpuan ko na lamang ang sarili kong nakahiga sa papag ni Lolo. Punong-puno ng tela ang ilang parte ng katawan ko dahil sa mga sugat. Nang makabangon po ako, agad ko namang hinanap si Lolo upang tanungin. Paglabas ko ng bahay nila, narinig ko po ang ingay ng mga tao. Doon, natanaw ko, Kuya Bari, si Lolo na may ginagamot na sa tingin ko po ay parang sinasapian. Babae po iyon at halos lumutang na ito sa ere dahil sa lakas. Kahit 5 kalalakihan na po ang nakahawak dito. Mula noo, ipinahid ni Lolo ang isang singsing pababa hanggang sa pinakadulong daliri ng kaliwang paa nito. Pagkatapos po, bumigkas siya ng ilang dasal sa salitang Latin at isinuot ang singsing sa isa sa mga daliri ng paa ng babaeng iyon. Nang alisin ni Lolo ang singsing, tumigil ito sa pagwawala at bumagsak ito sa lupa. Pinakuha rin ni Lolo sa akin ang isang uri ng langis at hinayaan niya akong ipahid iyon sa mukha, mga braso at paa ng babae. Iwasan niyo munang magputol ng puno sa dulong bahagi ng baryo. Hindi kasi kayo nag-alay at nagbasbas kahit nagalit ang mga elementong nakatira roon. Heto ang singsing. Ibalik nyo ito sa lugar na iyon at mag-alay kayo ng 3 itlog, tubig na may asin at kahit anong uri ng barya. Pagkatapos nun, humingi kayo ng paumanhin sa mga nagampala nyo roon. Paliwanag ni Lolo sa pamilya ng babaeng sinapian. Kuya Bari, yung pangyayaring ding iyon ang isa sa naging dahilan kung bakit ako naging isang manggagamot. Bukod kasi sa nurse na ako ngayon, tila naging nurse din ako ng Tagalalawon. Matapos kasing manggamot ni Lolo, agad niya akong tinawag upang tignan kung may mutya nga ba ang puso ng saging na nakuha ko kamakailan. Ito na siguro yung mangha na hindi mapapantayan ng anumang bagay. Nang buksan ko po ang puso ng saging,
lumantad sa amin ang isang parang bato na tila hugis puso rin ng saging. Kulay itim po ito, Kuya Bari, at nang damputin ko po, may kabigatan. Kakaiba rin ito sa pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag sa mga salita pero kakaiba talaga. Lolo, papaano po ito gamitin? Naaalala ko pang tanong noon kay Lolo. Ikaw ang kusang makakaramdam, apo, at makakaalam noon. Ikaw ang pinili ng mutya at nasa iyo na kung gagamitin mo ito sa masama o sa mabuti. Tura naman sa akin ni Lolo. Tanging pagngiti na lamang kay Lolo ang naitugon ko sa kanya. Kuya Bari, napakahaba kung isasalaysay o nobela nga ika ng iba ang mga sumunod na nangyari sa buhay ko sa baryo Lalawon at sa piling ng isa sa pamilya ko, si Lolo o mas kilalang ang antingerong si Kaduroy. Napakarami po niyang naiturong mga bagay sa akin gaya ng panggagamot, paglaban sa mga masasamang elemento at marami pa. Nabanggit niya nga rin na gusto niya ako ang magmana ng mga anting-anting at mutya na hawak-hawak niya. Ako lang daw kasi ang natatanging kadugo niya na nakakaunawa sa mga ganitong bagay at iba raw ang lakas ng loob ko kung ikukumpara sa iba niyang mga apo. Ngunit Kuya Bari, talagang hindi lahat ng bagay ay para po sa atin. Kahit minsan hilingin natin na sana iningatan ko pero hindi na maibabalik pa. Yung mga pangarap po kasi ng lolo ko para sa akin ay parang magandang larawan na unti-unting kumupas. Aaminin ko rin to at sana maging aral sa mga nakikinig na may ganitong karanasan. Habang nagbibinata po kasi ako sa Lalawon at natutunan ang mga bagay-bagay, lumaki po ang ulo ko. Naging pasaway po ako, Kuya Bari. Naging mayabang. Sabi nga nila, kaya isang araw nagulat na lamang po ako dahil nawala sa kwintas ko ang mutya ng saging na nakuha ko noon. Noong una, inisip kong ninakaw. Pero nang magsalita si Lolo, natauhan ako. Ang mutya ay namili. Pero kung ang napili ay di mag-iingat sa kanya, kusa siyang mawawala. Paliwanag ni Lolo at ang nagawa ko na lamang noon ay yumuko at umiyak. Baka nagkamali lang ako noon sa iyo, apo. Baka hindi ka nga karapat-dapat, hermano. Wala akong magawa, Kuya Bari, kung hindi isuko ang lahat ng kakayahan at kaalaman na nakuha ko galing sa kanya. Sobra siyang na-disappoint noon, Kuya Bari, kaya mas pinili kong ilaan ang oras sa ibang gawain. Ngunit naging isang malaking aral po ito para sa akin. Kasi po noong makapag-aral ako sa Maynila, na-inspired po ako sa aking lolo, si Kaduroy, bilang manggagamot, kaya nursing din ang kinuha kong kurso. Masaya po ang naging karanasan ko para sa akin sa aming baryo. At ang katagang antingerong si Kaduroy ay hinding-hindi ko po malilimutan. Balita ko po, Kuya Bari, patuloy pa rin nanggagamot ang aking lolo at lumalaban sa mga masasamang elemento. Isang malaking aral po ang aking natutunan at isang inspirasyon din para mas lalo akong maging matatag at maging isang mabuting tao. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Hermano. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe
And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.